Heto na kami sa Agoncillo Loop at ang ahonin namin dito ay ang Buso-Buso at Blackwall. 8:30 na nga pala kami nakapag-ride out at padiretso naman kami sa Alfonso. Maikli lang naman ang ahon na ito kung saan ito ay 7 km at meron 3% na average gradient. Nandito na nga kami sa welcome mark ng Alfonso at palusong na kami sa Lemery. Dahan-dahan nga lang pala kami sa paglusong dahil sa ibang parte nito ay meron mga one-way na daan. Heto ang Fantasy World at hindi na namin ito hihintuan at dire-diretso na lang kami. Sa 7-Eleven na lang kami nag-stopover at padiretso na kami sa Agoncillo. Yung papuntang Agoncillo nga pala ay false flat lang na may 2% average gradient. Nandito na kami sa Agoncillo at konti-konti nang tumatarik ang mga ahon. Pero ayos lang yan dahil may mga palusong naman mamaya. Tuloy-tuloy na lang kami at hindi na kami nahinto sa mga parting ito. Sa Talview na kami mag-stop over upang mag-picture. Nandito na nga kami sa Talview at hihinto muna kami. Saglitan lang kami tumambay dito at padiretso na kami sa Buso-Buso. Puro ahon at luso nga pa lang papunta doon. Tamang takbo lang kami para meron pa kami pantira sa Buso-Buso. Pag may nakita kang tuloy na ganito ang itsura, ito na ang simula ng Buso-Buso. Dediretsuhin ko na to hanggang sa may makita akong patag. By the way, ang max gradient na makukuha mo dito ay 23 to 27%. Ang maayos dito ay pagdating mo sa gitna ay konti-konti ng magiging patag ang daan. Dito na nga kami magpapahinga at magpapalipas ng oras para makapag-recover. Pagtapos nun ay ride out na kami at padiretso na kami sa Simbahang Bato. Sa ibang parte nga pala dito ay hindi ko na nabidyohan dahil matarik ang lusong. Makalipas nga ilang saglit ay nandito na kami sa 7-Eleven ng Blackwall. Pero nagsimbahang bato muna kami saglit. Pagtapos namin magsimbahang bato ay dire-diretso na kami paahon sa Blackwall. Yung first 3 km nga pala nito ay madali-dali lang. Pero magsisiksika naman ang mga ahon sa huling 5 kilometro nito. May patikim pa nga sa first 3 km na may 18% gradient. Pero pagtapos ng 3 km na yun ay may nakita na kaming siko dito. Pero sa kasunod na siko nito ay ang mismong ahon ng Blackwall. Madali lang naman ang ahon na ito na meron 25 to 37% gradient. De joke lang, sobrang hirap nito. Umangat yung harap ko kaya napatukod ako. Buti na lang talaga ay nakilipin ko dahil ayaw na ayaw ko talaga maglakad sa mga ahon. Naandito na kami sa Bridge of Hope at magpapahinga muna kami dito saglit. Dahil pagtapos ng Bridge of Hope ay meron agad na ahon na 20% gradient. Pero pagtapos nun ay meron ulit na ahon na may 20% gradient. Kada ahon dito ay may recovery tapos sa ahon ko ulit sa isang matarik na ahon. Maliban na lang sa Nara Hill dahil tuloy-tuloy ang mga ahon na yun. Nagpapahinga kami kada ahon dito upang maghintayan. May nabudol pa ako dito na kapiksi. Buti na lang talaga ay sumama. Tuloy-tuloy lang kami sa matatarik na ahon ng Blackwall. Tapos may makikita ka ditong ahon na madali pero sa personal ay 19% ang gradient. Tumuloy na lang kami ng tumuloy hanggang sa Nara Hill. Grabe ang pagtitiis namin dito. Heto na nga kami sa Nara Hill at ahonin na namin ito. Tuloy-tuloy na kami sa walang katapusan na ahon na ito hanggang sa rotonda ng Alfonso. Konti na lang ahonin namin dito hanggang sa matapos namin ang rutang ito. Malapit na kami matapos sa parting ito kaya tuloy-tuloy na lang kami. Yung huling siko dito ay umabot pa ng 20% gradient pero ayos lang yan dahil sobrang lapit na namin. Heto na nga patag ng mga daan. Ibig sabihin ay tapos na namin ang rutang ito at palusong na lang kami. Sa rotonda Alfonso nga pala ito natapos at ang rutang ito ay ang Agoncillo Loop. Ang ruta ng Agoncillo Loop nga pala ay isa sa paborito ko.